Angelic, hindi lang si Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers kundi maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte kontento sa itinakbo ng ika-11 pagdinig ng Quadcom kahapon na umabot nga kaninang madaling araw. Inaasang sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng joint panel ang kanilang investigasyon. Kontento si House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers sa naging takbo ng ika-11 pagdinig ng kanilang joint panel, lalo pat marami anyang mahalagang impormasyon na lumabas dito. Sa pagdinig, inamin ni Duterte ang ilang aligasyon laban sa kanya tulad ng umano'y reward system sa kanyang kampanya kontra iligal na droga, umano'y pagpaplanta ng ebidensya sa ilang pagkakataon at mismong pagpatay sa oras ng pangangailangan. Bukod dito, inihayag din ng dating presidente na handa na siyang makipagtulungan sa International Criminal Court sa kanilang investigasyon ukol sa drug war. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sabi ni Barbers, malaking tulong ang mga impormasyong ito sa gagawin nilang committee report. Makakaasaan niya ang taong bayan na tuloy-tuloy ang kanilang magiging pagdinig hanggang manaig ang buong katotohanan at hustisya. Well, everything that came out was all significant eh. Nakita naman natin na lahat po ng tanong at lahat po ng sagot ng ating dating Pangulo ay nagbigay linaw, no? Maging si Duterte, nag-enjoy rin daw sa Quadcom hearing. Maganda. Paano naging maganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Pagsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Pero bago yan kagabi, muntik pang magpang-abot sina Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV nang maungkat ni Trillanes ang umunoy bank accounts ng pamilya Duterte na may laman umanong bilyon-bilyong pisong halaga ng drug money. Git ng dating senador, dapat ay mag-bank waiver na ang dating Pangulo at lagdaan na niya ito sa pagdinig para magkaalaman na. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll Mr. give you, President. sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Please observe proper decorum. Sa hiwalay na pagkakataon, tila inambahan ding susuntukin ng dating presidente ang kanyang katabi na si dating Senadora Laila de Lima. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama sa Quadcom hearing. Habang nasa pagdinig, personal ding ibinigay ng Committee Secretary ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang hiwalay na imbitasyon sa Vice Presidente para naman sa investigasyon ukol sa umano'y fund misuse sa OVP at DepEd. Angelic, sa mga puntong ito ay may online press conference din si Lead Chair Robert Ace Barbers kasama rin si Co-Chair Dan Fernandez patungkol pa rin sa kanilang mga assessment dito nga sa pagdinig ng Quadcom kagabi na umabot kaninang madaling araw. At sabi nga ng ating mga pinuno dito nga sa House Quad Committee ay patuloy yung kanilang magiging hakbang para nga lubusang mapanaig yung buong katotohanan hinggil sa mga issue. Angelic?